Sikretong transaksyon. Yan ang nabuking at natiktika ng XXX surveillance team na nagaganap dyan sa isang lugar sa Santa Cruz, Maynila. Ang sentro ng aming paniniktik, mga Kotong Cops. Ayon sa isang messenger na manay naging biktima ng matitik na Kotong Cops na ito, imbis na tikitan, ay hiningan pa raw siya ng areglo na nagkakalaga ng mahigit 3,000 piso na pinaabot pa sa kanya sa loob mismo ng police mobile car. Bilang rider messenger ng isang kumpanya sa Maynila, araw-araw na sakay ng motorsiklo ang 28 anyos na si Sammy Sarmiento. Kaya naman napakahalaga sa isang motoristang tulad niya ang kanyang lisensya na kumpiskado raw ngayon ng ilang kawani ng Manila Police Mobile Patrol Unit. Nang masita siya sa kahabaan ng Quiricada Street sa Santa Cruz, Maynila noong Martes, 16 ng Nobyembre. Dito nagsimula ang sumbong sa amin ni Sammy na may kakabit na paglalantad. 8:30 to 9, ganun. Nakahinto po yung motor, nakasakay ako, pero nakastart siya. Hindi po ako umaandar. Sinalubong po ako nung dalawang pulis, nasakay po nung Mobile 309 nga po. At pilit sinabing one way yun, kinuha po yung nila yung lisensya ko. Sinita rin daw ng Mobile Patrol Unit Police ang improvised plate na gamit noon sa motor ni Sammy at kahit may paliwanag at pinakita na raw niya sa mga pulis na kumpleto siya ng affidavit of loss ng nawalang plaka dahil inaayos pa sa LTO. Ang kapalit nito ay hindi raw tinanggap ng mga pulis ang paliwanag na yon. Sabay sabi ng I-impound po nila yung motor, kailangan ko raw po tubusin yun ng 2,500 po para sa motor, tapos 1,000 para sa lisensya ko. Sa takot na baka lalong maabala sa kanyang trabaho, napilitan na raw si Sammy na ialok ang kaunting pera na laman ng kanyang ATM card. Sabi ko, sir, wala po akong ganong kalaking pera pang hawak. Meron po ako 500, nasa ATM pa po. Pumayag naman daw itong mga pulis at sinamahan pa siya ng magtungo sa isang ATM booth di kalayuan sa Quiricada Street upang mag-withdraw. Pero nang may abot na raw niya ang pera, Nung binigay ko po yung 500, parang hindi daw po ganun yung usapan nila. Ang labo ko raw po. Kala raw po nila matino na akong kausap na parang kung ibibigay ko lahat yun, yung 2,500 po, tas 1,000. Bali 3,500 nga po ang hinihingi nila. Ano sabi mo? 500 lang po yung naibigay ko. Sabi mo Nakiusap po ako. Sabi ko, sir, baka pwede namang ibigay nyo na yung lisensya ko kasi yan lang po talaga pera ko eh. muli raw nakiusap si Sammy sa mga humuling pulis kaya't sinabihan raw siya ng mga ito na maghanap na muna ng pera at bumalik na lamang kung may patubos na. Binigay po nila yung cellphone number ng driver. Tapos sabi niya po, i-text na lang po kung pag may hawak na akong pera at magkikita na lang po kami. At dahil nga nakatakda ng hapong rin yun ang pagtubos sa kanyang lisensya at muling pakikipagtagpo ni Sammy sa mga police mobile ng Maynila, agad kaming nagsagawa ng plano para sa aksyong solusyon na kailangan ni Sammy. Dinala namin siya sa tanggapan ng City Hall Police Detachment at doon ay agad siyang kinuna ng pahayag. Ilang saglit pa, kinontak na nitong si Sammy ang mga pulis. Hello, sir. Sir. Hello, sir. Sir. Ito na, sir. Nakakuha na ako. Ngayon lang nagkaroon yung sa ATM, sir. Bali, papunta na po sana ako sa inyo para kunin po yung lisensya ko. Ramon Magsaysay. Sige po, sa may Ramon Magsaysay na lang po, sir, ha. Okay, sir. Kung Ramon Magsaysay High School, pwedeng gumalaw yan. Siyempre, gulang di ba? So sa akin, baka pwede pagdating doon, hindi matatapos doon. Sunod ka sa amin, di ba? Matapos ang isang maikling briefing, agad nang lumarga ang grupo para sa isang entrapment operation. Pagdating sa target area, mabilis na pumwesto sa paligid ang mga operatiba. Sandaling nakintay si Sammy sa lugar. Ilang saglit lang, dumating ang isang mobile patrol na may body number 309. Sakay ang mga target naming pulis. 309, MPD 309. Kaya sunod siya.
Ngunit sa hindi inaasahan, pinasunod nitong mga tinitiktikang pulis si Sammy paliko sa isang kalye. Upang hindi makahalata, minabuti ng pangkat na huwag munang dumikit sa aming target. Sandaling nawala sa aming paningin ang mobil at no'y pinasunod na si Sammy. At tanging ang bitbit na spy camera na lamang ang nagsilbing mata ng XXX noong oras na yun. Sa kanto ng kaling ito, huminto ang mobil. Nang sandaling yun ay pinapasok nitong pulis si Sammy sa loob ng kanilang police car. kami ng report sa'yo. Oo. Kasi wala talaga ang pera kanina eh. Para ito. No'y isang logbook ang iniabot nitong pulis at saka doon ipinaipit kay Sammy ang perang pantubos sa kanyang lisensya. At nang mailagay na ang pera sa loob ng logbook, ay binalik ng mga pulis ang lisensya ni Sammy. Kasabay ng pagpapayo pa sa kinutongang motorista. Lahat ng plaka niyan, pare, ha? Sir, maraming salamat. Sige, nakita yung motor namin, eh. Ay, sensya ko, nasa iyo na, ha? Okay, ito na po. Ingat ka lang, Paul. Para naman sa susunod naman. Alam mo naman ito ng dadaan. Sige po. Nakita yung mobile, eh. Noong mga oras na iyon, nanatiling nakaantabay lamang ang lahat sa susunod na magaganap. Nangamba kasi ang mga otoridad na delikadong hulihin ang mga subject, lalo pat nasa loob ng police mobile na iyon ang biktimang si Sammy. At nang masigurong nakababa na ng police mobile si Sammy, doon na kumilos at humabol sa tumalilis na mga cotton cups ang mga operatiba. Naak namin yung mobile na wala bigla eh. Ngunit nakalayo na ang target na police mobile car, kaya naman sinecure na ng pangkat si Sammy at ang kanyang naidokumentong ebidensyang video ng pangungutong ng 2 mobile patrol unit police. Magkano binayaran mo dyan? 1,000. 1,000? Eh, yung 500 1,000 yung huli. Kanina yung umaga yung 500. Kinabukasan, kasama si Sammy, ay pinakita namin kay Manila Police District Director Chief Superintendent Roberto Rongavilla ang kuwang surveillance video. Kasi yung motor na makita ko, one way, towards left or towards here. Eh, motor yun. Ano lisensya mo yan? Sa akin na po kasi po. Matapos mapanood ang video, agad na umaksyon ang District Director ng MPD at tinatawag ang hepe ng MPD Mobile Unit na si Chief Inspector Egay Reyes. Doon nakilala ang mga pulis na sakay ng mobile patrol na sina PO1 John Pierre Bautista at PO3 Benjamin Gonzales. I-relate mo lang muna sila sir. Please, alam mo kunin mo yung bats, ibigay mo sa ano natin, sa supply natin, ha? At, Submit report. Kasi wala talaga ang pera kanina eh. Bukod dito, maharap rin sa patong-patong na kaso ang mga na-video ang cotton cups. didemanda natin sila for extortion, criminally liable, kung criminally liable sila, at ididemanda din natin sila for administrative liability. Kaya ka naman talaga sir, para po hingan kayo ng planning regarding sa insidente, maratis po. Pero kung kayong, kasi gagawin ko namin yung storya. Sinubukan namin kunin ang panig ni PO1 John Pierre Bautista, gayunman, pinili na lamang nitong huwag magbigay ng panig sa harap ng aming kamera. Samantala, hindi naman humarap sa amin si PO3 Benjamin Gonzales sa kabila ng aming pag-iintay sa kanya. Pero siniguro naman sa amin itong hepe ng mobil na nadisarmahan at naalis na sa pwesto ang mga inirereklamong pulis. Kasabay nito, nanawagan naman ang pamunuan ng MPD sa ating mga kababayan sakaling meron man sa kanilang hanay ang gumagawa ng katiwalian. Tulungan po ninyo ang inyong kapulisan sa Manila na malinis ang aming ranks. Kung meron man po kayong mga nalalaman na gumagawa ng ganitong bagay tulad ng extortion, eh agad-agad po ninyong ipaalam sa amin himpilan. Wala naman pong taong gustong maapi, syempre. Kahit papaano, pag yan nasobrahan na, magre-reklamo na rin po yan. Bagamat mga otoridad at tagapagpatupad ng batas ang mga taong inilantad ni Sammy, umugot raw siya ng tapang at lakas ng loob sa paniwala at pag-asang kaya pang linisin ng pamunuan ng mga pulis ang sakit na potong at korupsyon sa kanilang hanay. Paglilinis na siya ring tututukan ng XXX.